Kaya, I request, hinihiling ko na pakinggan natin mabuti. Kung meron man tayong para sa akin personally, personal opinion, kung meron tayong message na sana hindi natin makalimutan sa araw na to. Ito yun. Hindi ko sinasabing kalimutan yung mga previous na na-share dito. Pero, personally, ito, para sa akin, ito yung pinaka-importante. And yung bagay na yun, na pag-usapan natin, yung small things, maliliit na bagay. So, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord God, kung pinagpupuri ko pa, salamat sa kabutihan mo. Tinako mo kami na nagdas dito. Hinayaan mo magtipon-tipon sa Espiritu at Tuhan. Sambahin ka, pasalamatan ka, at pag-aralan ng iyong mga salita. Pinagpapasalamat din namin yung aming mga kapatid na sa kanilang mga tahanan na nanonood sa pamamagitan ng FB Live. Tunay nga na puspusin ko niya lahat ng yung pala ng Espiritu. Sa ngayon, makasiguro kami na bawang mga katotohanan lamang ay tinuturo ng Biblia. Yung mga mapapakinggan sa mga oras na ito. Alisin mo po yung mga maaaring mga sagabal, ihanda mo ang puso at isip namin, linisin mo kami. At patuloy kami umaasa na yung mga mapapakinggan namin ngayon ay magbabago sa mga pagmamahal namin sa buhay. Ito po kami sa magdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Small things, maliliit na bagay. So, bakit ito yung gusto kong matandaan natin for the years, for the next years to come? Actually, ang problema kasi sa small things, especially kapag magsasalita dito sa unahan, hindi mo siya pwedeng i-share sa unahan kasi, uno sa lahat, maliit siya, compared. Kasi kapag ewan ko, nararamdaman din ko yan ito, kapag mag-share kami sa unahan, as much as possible, general, yung mga dapat ng topics. Ibig sabihin, all ages, matanda ka man bata, makakarelate ka. Mayaman ka man, hindi, makakarelate ka. Kahit anong estado mo sa buhay, single, in a relationship o may asawa, dapat yung i-share namin is applicable to everyone. Kaya talagang malaki, broad, malawak yung sako. Kaya yung mga topic, yung mapapagin dito, mapapasin nyo, is very broad, malalaki. Pero ang problema, yung mga maliliit na bagay, hindi masyado nabibigyan ng pansin. Kasi very specific lang siya. Madalas hindi siya applicable sa ibang tao. Madalas hindi siya pasok sa ibang tao. But at the same time, kung tatandaan natin, wala namang maliit, wala namang malaki pagdating sa Panginoon. We're doing everything for God's glory. It is for God's glory. Kung kilala natin si Sherlock Holmes, narinig niyo na ba yung pangalan ng Sherlock Holmes? Kung hindi niyo kilala, fictional character siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-exist, kumbaga story lang siya. Siya yung magaling na detective. Ito yung sinabi niya, it has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important. Kung kilala natin si Sherlock Holmes, napakagaling niyang detective, napakagaling niyang maglutas ng mga kaso. Yun yung story ni Arthur Conan Doyle. Kung nababasa niyo yung mga libro niya, yan yung detective na napakagaling. At sinasabi niya na yung mga maliliit na bagay daw are infinitely the most important in solving crimes. Kung paano siya dumiskarte sa buhay, sinasabi niya, yung pinakamaliliit na bagay daw, yung pa yung pinaka-importante. Sinabi niya kay Watson, yung kanyang sidekick. And to continue yung story, sinabi ni Sherlock Holmes, parehas tayo na nakikita, sabi na kay Watson, doon sa kanyang sidekick niya. Doon sa apartment ni Sherlock Holmes, mayroong hagdan para makapunta sa kwarto ni Sherlock Holmes. Sabi ni Sherlock Holmes, nakita mo yung Watson, di ba? Umakyat ka sa hagdan. Nakita natin parehas yung hagdan. Pero tinanong ni Sherlock Holmes si Watson, ilang steps meron doon sa hagdan? Hindi makasagot si Watson. Most of the time, every time na pupunta siya sa apartment ni Sherlock Holmes, ginagamit niya that same stairs papunta sa kwarto ni Sherlock Holmes. Nakikita niya, siyempre. Pag hindi niya nakita yun, hindi siya makakit ng hagdan. Nakikita yun ni Watson, nakikita yun ni Sherlock.
Pero nang tinanong ni Sherlock Holmes, si Watson, ilang steps meron doon sa hagdan na ginagamit mo every time na pumupunta ka sa kwarto ko, hindi makasagot si Watson. Sherlock Holmes, alam niya, binibilang niya. Pero hindi ko sinasabi na mag-start na rin tayo magbilang ng mga hagdan, bilangin niyo yung kung ilang tiles meron dito sa church, kung ilang aircon. Pero sinasabi ko, the same is applicable sa Christian life. We have the same life, we have the same God, we have the same Bible, we have the same 24 hours a day, but still, very few are able to appreciate the goodness, the beauty of our Lord. Yung iba, hindi nila nakikita yung ganda, kahit sabihin na parehas tayo may mga mata, parehas tayo nakakita, konti lamang yung mga nakakita ng ganda sa ministry, ganda sa biyaya ng Panginoon, ganda kahit anong estado ng mga buhay natin. Dahil yung mga maliliit na bagay are oftentimes overlooked. Sa kahit anong ministry, parang ayaw natin na maliit yung gagampanin natin. Yung mga roles na maliliit, ayaw natin pansinin. Pero ang problema, yung mga malalaking bagay din, ayaw natin gawin dahil nakaka-burden, mabigat. Siyempre, kapag malaki yung responsibility, it is very difficult to fulfill. Ayaw natin yan, mahihirapan tayo. Walang perasahan sa ministry, ayaw natin mahihirapan. Hindi tayo pwedeng mabibigatan. Okay, fine. Eh ano nangyari? Yung mga maliliit na bagay, hindi rin natin pinapansin. I think one of the very good example is the phrase G12. Kapag naririnig natin G12, parang natitrigger tayo. I hate that. Ayoko niyan. Masyadong burden yan. Kung hindi natin alam yung G12, yan yung technique sa pag-evangelize na dapat meron kang 12 tao, disciples. We can say, we can argue na totoo naman. It's burdensome sa ibang tao. Mabigat yan, mahirap yan gawin. Fine. Kung nahihirapan ka, huwag mong gawin. Ano nangyari? Kung ayaw natin sa G12, sabihin natin, kung Alitea ayaw sa G12, hindi yan maganda, hindi yan applicable sa simbahan ko. Anong ginawa natin? Meron ba tayong replacement? Meron ba tayong naisip na iba to replace yung evangelism? G1, hindi natin sinubukan. G2, hindi rin. Ayaw natin ng burden. Hindi natin gusto yung mahihirapan. Well, okay naman yun. Sige, pwede naman yan. But at the same time, ito yung problema na nag-linger sa atin. Iniiwasan natin yung difficult things, but at the same time, hindi na tayo naghahanap ng alternative. Hindi na tayo naghahanap ng madaling paraan. Now, overlook yung opportunity for those little things. Kasi maliit lang yan eh. Kumbaga, maliit na bagay lang yan. Para kumbaga, hindi ko gagawin yan. What's the harm? Pero ito, yung proposal ko sa inyo mga kapatid. Kung sobrang liit yan, at sobrang daling gawin, why are you not doing it for God's glory? 1 Corinthians 10:31. I know, favorite namin lahat to. So whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. We all know this verse, 1 Corinthians 10:31. Kahit anong ginagawa mo, kahit kumakain ka, kahit umiinom, do it for God's glory. Gaano kahirap ang kumain? Nahihirapan? Sino ba nahihirapan kumain dito? Gaano kahirap yung pag-inom? May nahihirapan ba sa pag-inom? Iinom na ng tubig? Hirap. Wala naman siguro nahihirapan sa pag-inom ng tubig. O sa pagkain
smile. But most of the time, yung mga maliliit na bagay na to, such as these things, we are still not able to do for God's glory. Yung mga maliliit na bagay na to pa, yung na-overlook natin. When was the last time na uminom ka ng tubig and you give it for God's glory? When was the last time you ate and masasabi mo that you're doing it for God's glory? It is often overlooked kasi nga, napakadali. Pero kung tayo magtalino mga Kristyano, sure win na ito mga kapatid, quick win na. Kung baga wala ka ng effort na gagawin, automatically, this is for God's glory. And yun yung gusto kong ipaalala sa bawat isa. Ano ba yung mga manadaling bagay that we can quickly glorify God? Ano ba yung mga bagay na hindi nangangailangan ng malaking effort but still glorifies God? I'm sure marami tayong maiisip, pero ang problema nga, we are blind to those opportunities. We are ignoring those kinds of opportunities. Pero gusto ko ipaalala sa inyo mga kapatid, yung mga madaling bagay na yun, yung mga quick wins, madaling panalo natin bilang Kristiyano, ang magde-develop sa atin for bigger and greater things. You can be faithful in the little things, you will never be faithful in the bigger things. Kung hindi tayo faithful sa mga maliliit na bagay, sa maliliit na opportunities, hindi tayo maasahan, lalo hindi tayo maasahan sa mga mas malalaking mga bagay. That is very true mga kapatid. Kung sa mga maliliit na bagay nga, hindi natin kayang maluwalhati ang Panginoon, paano na kapag hinihingi ng pagkakataon yung mga mas malaking demand sa mga buhay natin? So again, mga kapatid, alalahanin nyo yung mga maliliit na bagay. Kasi ganun tayo, bilang mga Kristiyano, we want to be mature. Gusto ko yung image, nakahanga-hanga. Gusto ko bilang Kristiyano, dapat matibay ako, malaki yung pananampalataya ko, maasahan ako sa lahat ng bagay. Hindi yun mangyayari overnight, mga kapatid. Kung gusto natin agad-agad, kahanga-hanga tayo Kristiyano, successful Christians, na mala Apostol Pablo, Apostol Pedro, tulad ng mga apostol pananampalataya natin, hindi yung mangyayari sa isang upuan. Mag-uumpisa tayo sa mga maliliit na bagay. Hindi tayo ine-expect sa mga malalaking bagay. Balikan natin yung G12. Malaki yan, mabigat na responsibilidad yan to disciple 12 people. Hindi natin sinasabi na mag-disciple tayo agad-agad ng 12 people. Hindi ko rin sinasabi na mag-preach tayo sa gitna ng malalaking tao, magturo ng doctrine sa gitna ng malalaking tao. Ano yung kaya natin gawin that very simple and very easy for us to do? Iniisip ba natin yan? Sa trabaho, sa office, sa business, sa mga kaibigan, sa eskwela, hindi ko kaya G12. Hindi ko kaya bumuo na cell group. Fine. Okay lang yan. Kung hindi mo talaga kaya, walang pipilisin. Ang tanong dito, ano yung kaya mong gawin this very moment? Small talk. Hindi natin sinasabi mag-share ka ng doctrine. Hindi natin sinasabi
na mag-Bible study kami. Small talk. Kaya may small talk. Maliit na usap. Hindi deep talks, hindi deep conversation, pero small talks na mga kapatid. Kaya ba natin to? Of course. Small talk na eh. Kung kaya natin mag-engage into small talks sa mga opisina natin, sa mga kapatid natin, surely, medyo mabagal, but surely, nag-accumulate yan mga kapatid. Unti-unti. Ang mahalaga, mag-umpisa tayo sa mali. Kasi gusto natin resulta agad eh. Ano pong mangyayari doon sa libreng almusal? Ano pong mangyayari doon sa call to worship? Wala namang mangyayari dyan. Pero umpisahan nyo. Sumama kayo. Kwento ko lang yung ginagawa ko sa libreng almusal, mga kapatid. Napakadali. Isang Saturday, umiikot na ako, naka-invite. Tapos tatapos kayo dyan. Hindi ko ginagawa yung mahirap. Ano yung mahirap na part? Yung pagluluto, hindi ako gumawa nun. Sige, no, mahirap yan para sa akin. Pinakamahirap ko lang ginawa ay magtayo ng mesa. Magka-cellphone. Maliit, totoo. Pero, naniniwala ako that those kinds of things are for God's glory. And I believe, kung mag-continue yung mga ganung bagay, it will result to something if we are truly faithful. May free time naman ako. Pumunta ako. Ginagawa ko madali yung mga bagay. Kung nahihirapan kayo lumis na umaga, matulog ka na maaga para mag-aaga ka rin mag-isip, makasama ka sa mga lumis. Huwag natin isipin na dapat malaki agad yung resulta na libreng almusal, marami agad pupuntang tao. Mag-umpisa tayo sa maliit. Huwag tayong mahiya sa mga maliliit na efforts ng simbahan. Sa mga maliliit nating efforts. Kung una, nahihiya ka magsalita. Sabihin natin, small talk, nahihirapan ka din. Hindi ka talaga sanay makapag-usap sa mga tao. Mapunang ka ba na mas madaling paraan to share the goodness of God? Kung introvert ka talaga, nahihirapan ka. Wala magpipilit sa'yo, di ba? If we can really do small talk sa mga kapatid natin, sa mga ka-office mates natin, don't do it. Pero yung challenge dito, maghanap ka ng alternative. Yung kaya mo kapatid, ikaw mismo yung makagawa. I can give you an example, sharing. Sa internet, sa messenger, mag-share ka ng link. Share mo itong live stream. Hindi ka magsasalita dito kapatid. I-share mo lang. Iniisip natin maliit na bagay. Pero I believe, if we're doing it for God's glory, quick win yan kapatid. Yung pag-simpleng share nitong live worship natin, live stream natin, iniisip natin walang kwenta. Pero pwede yung gamitin ng Panginoon to resolve to something bigger. Una, nahihirapan ko mag-share, pero kumakapal na lang, unti-unti yung mukha mo, ang dami mo ng taong na abala sa kakashare mo, pero hindi ka na nagsasalita. Madali lang to. Share now. Tapos meron tao na lumabot sa iyo, nag-message sa iyo, unti-unti, hindi ka nagsasalita, chinachat mo lang, nasa isipin mo, tapos unti-unti, nade-develop ka, di mo na mamalaya, nagsasalita ka na dito sa unahan, nagte-testify ka na. Gusto kong pansinin nyo, yung mga maliliit na opportunity, yung mga maliliit na bagay na kaya natin gawin. Kasi yun nga, yun din yung epekto talaga. Pag nakikita niyo ibang tao na laki ng ginagawa, na laking kampanya, di ko kaya yan. Kaya dito na lang ako. Huwag po ganun mga kapatid. Luke 16:10, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have not been faithful in that unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
Sinasabi ng verse na Luke 16:10, sino daw yung faithful sa maliliit na bagay, maliliit na responsibilities, will be faithful sa mga malalaki. Ganun din sa mga parable ng talents, di ba? Merong binigyan ng 5 talents, 2 talents, 1 talent. Naging faithful yung servant sa 5 talents. Yung isang servant, 2 talents lang. Kung compare natin, mas maliit to, smaller things. Yung servant na receive ng 2 talents, but still, he remained faithful sa 2 talents. Pinalago niya, lumago. Hindi 5 talents yung na-receive niya, 2 talents lang. But still, he was faithful. It was 2 talents na palago niya. He became a good and faithful servant. Ganun din, sa 5 talents na palago niya, na doble, he was faithful. Pero sinasabi ng master, maliit pa yan. Papalaki ko yan. Bibigyan ko pa sa iyo yung talent ng unfaithful servant. Sa faithful servant, siya yung merong 1 talent na ginawa niya, tinangin niya sa lupa, at yun na yun, wala siyang ginawa. Hindi ko kaya yung ginawa ng servant with 2 talents. Hindi ko kaya yung ginawa ng servant with 5 talents. Ang gagawin ko, I will do nothing. Pagbalik ng master, galing na galing. Kung anong meron ka, kunin ko yan, ibigay ko yan dun sa isang servant. Nakakita niyo, manaliit. May 5 talents, may 2 talents, may 1 talent. Alam ng Panginoon yung mga kakayahan natin. And I'm sure in our own little ways, if we are faithful sa mga maliliit na bagay, it is an evidence na sooner, pagdating ng panahon, we can be trusted with the greater things. Yan yung gusto natin, di ba? Ultimately, yun yung goal natin, na mapagkatiwalaan tayo sa bigger responsibilities, bigger things. Pero mga kapatid, kung i-ignore natin yung process, kung tatanggihan natin yung mga menial tasks, yung mga maliliit na bagay, we can never achieve the greater things. Alam ko, nandun yung desire, mga kapatid, na gusto natin someday, yung simbahan natin, mas maraming tao. Importante yung desire na yan. Kasi kung wala yung desire na yan sa mga puso natin, we're definitely wrong with God. Hindi tayo align sa gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ma-share yung goodness, yung biyaya niya, ma-share yung gospel to people, as many people as possible. Ngayon, kung wala kang desire na gano'n, patay kang bata ka. Kumbaga, iba yung naisip mo sa naisip ng Panginoon. Meron tayong desire. Alam mo, meron tayong desire yan sa puso natin. Ma-share natin kahit pa paano yung kabutihan ng Panginoon sa mga kapatid natin, sa mga pinsan natin, sa mga tito, tita, mga pamangkin, sa mga katrabaho, kung medyo saswertihin, sa community, kung mas babalarin, sa buong tansa, buong Cavite, buong mundo. Kung talagang sobrang swerte natin. Nandun yung desire. Sana makilala niyo ang Panginoon. Nandun na yun, mga kapatid. Pero hindi natin ma-achieve yun sa isang bubuan. Kung nandun yung desire, kahit 1 talent lang, o kahit kalahating talent, sabihin natin, use it for God's glory. Find ways sa maliliit nating paraan. If we are faithful in what is least, sooner or later, we can be faithful in what is much. Hindi ko kayo pipilitin mag-G12. Hindi ko rin kaya yan, mga kapatid. Pero meron tayong ibang paraan, di ba? I'm sure meron tayong kayang gawin for God's glory. Iba-iba tayong technique. Iba-iba tayong approach. Pero kahit gano'ng kaliit yan, naniniwala ako, hindi yan masasayang. And yun yung gusto kong iputos mga oras ito. Yung mga little things na yan, hindi yan sayang pagdating sa Panginoon. And ultimately,
ultimately, this is real talk. We are fooling ourselves when we proclaim that we offer our whole life to God but can give a small portion of it. We sing songs na sa iyo, Panginoon, ang aking buong buhay. Lord, I offer my life to you. Pero kung sa mga maliit na bagay, hindi natin kayang bigay, di ba parang nasisinungaling tayo? If we don't know how to give little, sabihin natin, little time. Ano ba yung little time mo? Siguro magkakaiba tayo ng little time. Iba, little time nila, 30 minutes. Iba, 5 minutes. Iba, 1 minute. Okay lang yan. Pero kung hindi mo kaya ibigay sa Panginoon, yung mga little time, little money, syempre magkakaiba rin tayo ng value ng money. Sa iba, little lang yung 1,000, there's no problem. Iba, little yung piso, walang problema. Resource, effort, kung hindi tayo marunong magbigay ng mga maliit na bagay na gano'n. How come, kasi sinasabi natin that we're giving our whole life sa Panginoon? It doesn't make sense, mga kapatid. It doesn't make sense. So, ang challenge dito, kahit gano'ng kaliit yan, just do it for God's glory. Madalas sinasabi natin, Lord, payamanin mo lang ako, bibigay ako sa iyo ng malaki. Pero kung hindi ka marunong bigay ng maliit, this very moment, this present time, kahit payamanin ka ng Panginoon, you will never learn how to give big things. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho na mayroong work-life balance, magsisilbi ako sa iyo in my free time. Pero in this very moment, hindi mo kaya magbigay ng maliit na oras, maliit na effort, I'm pretty much sure kahit ikaw pa yung taong may pinakamalaking free time, ikaw yung pinakamalakas, pinaka-energetic na tao, I can't see a future na binibigay mo sa Panginoon, yung resources, yung energy, yung time, yung effort, kung hindi ka marunong magbigay sa mga maliliit na bagay. Hindi mo binibigyan ng atensyon yung mga maliliit na bagay, we can never be faithful in the bigger things. So let this be our principle. Meron tayong mga dreams, meron tayong mga aspirations, malaki, I'm sure. So take necessary small steps, small and easy steps to attain those dreams. Kahit gano'ng kaliit yung lakad mo, if you're walking, you will eventually finish the race. Yun lang, mga kapatid, hindi ko sinasabi, mag-sprint agad kayo. Mamaya, makapo kayo. Pero dito sa buhay, sa karera natin, sa Christian life, as long as we're moving forward, kahit gano'ng kaliit yan, kahit gumagapang ka, you will eventually finish the race. And this is also very true. Hindi natin pwede asahan na yung bagong silang na sanggol na tumatakbo agad. Meron ba kayo nakita sanggol na 6 months tumatakbo agad? Wala. Maraming pagdadaanan yan. Una, gagapang. Mag-walker. Tatayo-tayo unti. Mga maliliit, mga small steps. Pero sa mga magulang, ang laki niyan. Di ba? Talagang bibidyoan nila yan. Yung first word ng anak, yung first na pagtayo, yung first na paglakad, at unti-unti, as time goes by, tumatakbo na, nagsasalita na, nakakausap na natin eventually. Yun yung mga small processes na dapat hindi natin i-ignore bilang mga Kristiyano. Sa Christian life natin, may mga ganun din. Huwag natin i-ignore yung mga ganung opportunities kasi madali yung gawin, mga kapatid. Sayang naman. Kung maliit na bagay yan, ibigay mo na yan sa Panginoon. And
And ultimately, after all has been said and done, the hard part has been done already by Jesus Christ. Yung pinakamahirap na parte ng pagiging Kristiyano ay ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At kung yung pinakamahirap na responsibility ay pinasan na ng Panginoon natin si Jesucristo, ibang bagay should be easier compared sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya kung mapapansin nyo, sa Matthew 11:29 to 30, yung pagsunod sa ating Panginoong Jesus is easy and light. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, is my burden is light. Hindi nagsisinungaling ang Panginoong Jesus nung sinabi nito, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi siya nangangampay niya na sinasabi, sumama ka na sa akin at madali lang ang buhay kasama ako. Yung burden, magaan lang yan. Tapos pagpasok mo, pagsunod sa kanya, na-scam pa pala. Yung mga plataforma ni Jesus Christ, hindi pala totoo. Pag ang Panginoong Jesus ang nagsabi, walang kaduda-duda, totoo yan. So bakit nasabi ng Panginoon na yung yoke niya, pamatong niya is easy, and yung burden is light? Siyempre, una sa lahat, yung hard part, ginawa na ng ating Panginoong Jesus. And following Him should be easy and light. At kung nahihirapan ka, kapatid, sa ministry ng ating Panginoon, then you're doing something wrong. Meron kang maling bagay na ginagawa. And yung challenge this very moment, find a way to make it easy. Kung totoo na yung burden ng Panginoong Jesus is light at yung yoke niya is easy, pero this very moment, nabibigatan ka, nahihirapan ka, meron mali sa buhay mo kung paano ka nabubuhay. Perhaps perspective, perhaps sa puso, conflict yung puso mo, kaya hindi ka masunod sa Panginoon. But sa mga tao na sincere, sa spirito at katotohanan na sumusunod sa Panginoon, lahat ng bagay ay madali. Kahit ma-shipwreck ka, kahit lapiguhin ka ng ilang ulit, ayaw kay Apostol Pablo, it is for God's glory. Madali niya tinatanggap yung mga ganung bagay because it glorifies God at Panginoon yung kasama niya sa mga ganung pagkakataon. If it is hard for you to carry this burden, then perhaps you need to work out. Kung nahihirapan tayo magbuhat ng isang bagay, halimbawa, let's say, nahihirapan tayo buhatin ito, tungkol ito. Kung nahihirapan kang buhatin ito, kailangan mo mag-exercise, tama ba? Kailangan mo palaki ng muscle para next Sunday, mabuhat ko na ito mag-isa. Ganun ang technique, mga kapatid. Hindi natin, kung gusto natin, kung meron tayong goal na magbuhat yung pulpito, gagawa tayo ng ways to make it easier for us. Mag-exercise tayo, unti-unti, magpapalaki tayo ng muscle para mabuhat natin someday yung pulpito. Ganun din sa spiritual life, mga kapatid. Kung meron tayong burden spiritually, nahihirapan tayo buhatin, I think perhaps
we should find ways to work out our faith little by little. Palakihin natin unti-unti yung pananampalataya natin para yung mga ganitong burdens would be easier to carry. Tama ba? Pero kung perspective natin, ay, hindi ko kaya yan. Wala na akong gagawin. Ang ending, wala tayong nagawa. Tama ba? Find ways to make it easier for you to carry these kinds of burden. For example, sobrang hirap sa atin na umaten tuwing Sunday. Kung baga talaga nakipagbudo pa, atin ba ako sa worship service o hindi? Baga, mahirap. Huwag natin i-judge. Kung talagang mahirap talaga, na talagang ilang beses mong pag-iisipan na mag-decide, atin ba ako o hindi? Parang hirap umaten. Gumawa ka ng paraan para mas maging madali. Unti-untiin mo. Yun yung mga small things na pwede natin padaliin eventually. O let's say, kahit dito sa worship service, wala, madali na to, parang automatic sa mga isip natin. Baguhin natin, ano sa call to worship. Atin ba ako ng call to worship o hindi? Kaso naman namin ang gagawin. Gumawa ka ng paraan. Gawin mo ng Sabado, ano ang gagawin mo para maging madali yung pagkalit sa'yo sa call to worship. Ang mahalaga, isipin nyo yung pagpunta lang doon, it's a very thing. It's a very easy task to do. Pero most of the time, na-ignore natin yan. Sayang naman. Hindi natin naibigay yung kalawalatian sa Panginoon. So, ang kailangan natin gawin, unti-untiin natin. Palakihin natin yung faith natin. Ayon sa Philippians 2:12-13, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Work out your salvation. Hindi sinasabi na paghirapan mo yung kaligtasan. Sinasabi, mag-work out ka, i-work out mo yung kaligtasan na meron ka. Kung i-compare natin yan sa pag-gym, yung salvation, yun yung muscle na meron na. Lahat tayo meron ng muscle, pero meron ibang muscle, maliliit, na hindi kaya bumuhat ng mga upuan, ng mga pulpito. Ang sinasabi dito sa verse na to, i-work out mo yan. Paano tayo mag-workout? Sinong nadadalas dito sa gym? Papunta mo ba sa gym, bubuhatin mo yung pinakamalaking barbell na makikita mo? Hindi, di ba? Papunta mo ba sa gym, magte-treadmill ka, isasagat mo yung speed agad-agad? Hindi. Papunta mo sa gym, nakakahiyaman, pero kung ang kaya mo lang, maliliit na pounds, you should do it. Don't do ego lifting. Yung ego lifting, yung term sa gym na yung meron mga tao na tumas yung ego nila, mabubuhat sila ng mga burden, mga weights na hindi nila kaya. Sobra sa kaya nilang buhatin para lang magpapansin sa ibang tao. Buhatin mo nga ito. Tapos mamaya, most of the time, yung taong nag-ego lifting ay nai-injure, na aksidente. Huwag niyong gagawin yan. Sa Christian life, huwag din ganyan. Kapag nag-ego lifting tayo sa Christian life, mapapansin nyo, hindi ka na masaya. Kuha ng responsibility na sobrang bigat, more than you can carry, that will eventually lead to legalism. Kaya yung ibang tao, mapapansin nyo, maganda naman yung sinasabi, biblical naman, pero hindi kayang gawin ng tao. Let's say, nahihirapan ng tao, i-apply.
Ito rin yung nangyayari sa mga Pariseo, di ba? Sundin mo to, sundin mo yan, sundin mo ganito. Those very words of God is being used to ego live. Para magpakita ng tao na ito yung kaya kong gawin. Kaya dapat gawin mo rin ito. Mag-ego lifting na rin. Sumunod ka sa ganito, sumunod ka sa ganyan, etc. etc. Makikita mo sa sarili mo nahihirapan at hindi ka na masaya. Focus on the little things. 5 pounds, buhatin mo yan. Unti-unti mo. Unang araw sa gym, nahihirapan ka. Pero maging consistent ka, 5 pounds, Tuesday, Wednesday, 5 pounds, Thursday, parang ang dali na ng 5 pounds. Easy thing, small thing na sa akin yung 5 pounds. Magbuhat ka ngayon ng 10 pounds. Kaya, pero medyo mahirap. Kaya naman. Wednesday, Thursday, 15 pounds. At pagdating ng taon, yung nakikita, yung sarili mo, bumubuhat pa rin ng mga ganong maliit na bagay. Mga malalaking barbell na binubuhat mo. Just because you started right sa maliliit na bagay, hindi ka na-frustrate kasi kaya mo naman. Hindi ka agad nagbuhat ng 10 kilos, hindi ka na-frustrate, nag-unti-unti ka, unti-unti, naging consistent ka. Magugulat ka na lang, pinagpala ng Panginoon, you're doing great things. Great things, but still easy for you. Kaya mo na. Because hindi mo dinaya yung process. Hindi ko sinasabi na manatili tayo sa mga maliliit. We don't focus on the little things just to stay on the little things. It is for building our spiritual muscles, for us to be able to carry bigger weights later on. Yun yung gusto natin mangyari. Maging mature Christian. At kung i-ignore natin yung mga maliliit na bagay, such as yung attendance lang, sayang, di mo nagampanan. Sayang naman. Maliit na effort na hinihingi sa'yo sa ganitong ministry, hindi mo ginampanan kasi maliit. Sayang. Di ka umatin sa ganito, atin lang naman, di ka naman magsasalita, di ka naman magtuturo. Atin lang. Pero hindi mo ginampanan, sayang yung possibility for greater things. And ultimately, kahit sa ministry, kahit sa trials, huwag natin kakalimutan that ultimately, God is working in us. Kasama natin ang Panginoon sa mga maliliit na bagay at sa mga malalaking bagay. We may face trials that are too hard more than what we can handle. May mga ganyan talagang eksena sa mga buhay natin, mga episode, mga dark times natin. But when we are weak, God is strong. God is able to display His might in times of our weakness. Kaya huwag tayo mahihiya na maging mahina. Huwag tayo mahihiya na maliit lang yung nagagawa natin. Because sa mga maliliit na bagay na yun, maluluwalhati, mapapakita yung glory ng Panginoon. Mahalaga, meron tayong pananampalataya na handang tumilos to act upon those little opportunities. At yun, magde-develop ng mga pananampalataya natin to make us good and faithful servants. At another point na gusto ko i-share sa inyo, oftentimes, ito rin na-ignore dito. Time is not on our side. Hindi natin napapansin yung oras kasi lagi naman yan nandiyan. Pag natulog ako, I'm sure, kinabukasan meron na takot 24 hours. Pero yung mga ganong moments na inaaksaya natin, hindi natin namamalayan, unti-unti pa
pa lang ang papahirap sa atin. Bigyan ko ng example. Nung bata ako, napakadali kumain. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for glory of God. Nung bata ka, walang hirap sa pagkain, tama ba? Wala kang iisipin, wala kang iinumin ng maintenance, basta kainin mo yung gusto mo. Pero as you grow old, as time goes by, tumatanda ka na, mahirap na kumain. Mahirap na pumilit na kakainin. Seafood, hindi pwede sa akin to. High blood. Karne, hindi rin pwede sa akin. How about, ito, cake. Mataas din, diabetic din. Ang hirap na kumain. Di ba? Kung parang ang hirap na kumain, ang bata, ang dali-dali kumain, walang problema. Wala kang iisipin, wala kang mga requirements, kumain ka ng gusto mo. But as you grow old, those same things, those same dishes na dati pwede mo kainin, ngayong tumanda ka, tumagal ang panahon, hindi mo na pwede kainin. Imposible na kainin dahil sa health problems mo. What seems easy to do today may be difficult or even impossible tomorrow. Kaya ang sinasabi ko, kapatid, kung kaya mo gawin ngayon, madali naman para sa iyo, hindi ka mahirapan, gawin mo na. Dahil bukas, baka mahirap na. Kung kaya mong umating sa ganito, umating ka na. Dahil bukas, malay mo, pupunta ka na ibang bansa. Imposible na i-require mo, kapatid, nasa Japan ka, punta ka dito every Sunday, umating ka. Imposible na! Di ba? Alam mo si Joel nasa Japan. Joel, kailangan mo mag-commit sa Panginoon, punta ka na dito sa Japan every Sunday para makating ang worship service. Hindi mo pwede gawin mo kay Joel, mahirap na, imposible. Pero, kung kaya mong gawin, this very moment, gawin mo. Kasi, hindi natin kakape ang oras. Kung nandito ka, kaya mong gawin yan, gawin mo. Dahil hindi natin masasabi yung pagkakataon. Isipin natin mabuti yung mga pwede natin gawin yun. Ngayong bata ka pa. Kasi kapag tumanda ka na, sabihin mo kung kailan ka tumanda, bigyan mo lang ako ng lakas ng katawan, magsisilbi ako sa'yo. Mahirap na kapatid. So kung ano yung kaya mong gawin ngayon, na maliit, but you know, it glorifies God, do it. Let's say, imposible na kumalit sa'yo. Dito sa simbahan, pwede kumalit live, di ba? O pwede mong i-share. Manang tayo ng paraan, huwag tayo titigil. Ay, hindi ko na kaya kumalit sa gato ganyan, hindi ko na pwede gumawa sa gato ganyan. Kumalit ka sa iba. Di ba? Yung kaya mong gawin na hindi mahirap. Dahil ang burden ng Panginoon ay magaan. Ang pamatok ng Panginoon ay madali. Umanap ka ng madali. Yung kaya ng Lord. And to end, gusto kong tanungin kayo mga kapatid. What is your 5 loaves and 2 fishes? Ito yung eksena. No problema yung mga apostol to feed 5,000 men. Imposible yan. Hindi natin kayang gawin yan. It's a very difficult, even impossible task to do. To feed 5,000 people, kahit gano'ng kayaman, mamumulubi kang pilit kung gagawin mo yan. Kaya huwag ka mabibita-bita kung hindi mo kayang gawin yan. Pero there is this little boy, maliit na bata, meron siyang 5 loaves and 2 fishes. Lord, maliit to. Ito lang yung meron ako, pero para sa ito. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-miracle. Yun na yung kaya niya. Yun lang yung meron siya. Yun lang ang kaya niya ibigay sa Panginoon. Tinanggap ng Panginoon at pinadami ito
gumawa ng miracle para mapakain ang 1,000 kalalakihan. At mayroon pang sobra. Mga kapatid, bata lang yan, musmos. Ano yung kayang gawin ng musmos na hindi natin kayang gawin isa-isa? Meron ba dito mga may disabilities? Wala naman ah. Kung ano yung kayang gawin na maliit na bata, I'm very much sure maliit na bagay lang yan sa'yo. So, ang importante lang, sigin mo yung puso mo. Ano yung kaya mo ibigay sa Panginoon? Yung madali. Kahit gano'n yung maliit, God is more than willing to receive it, to bless it, and to use it for His glory. John 21:15 to 17. Ito yung eksena na si Jesus Christ ikausap si Apostol Pedro. Alam natin yan, yun. Peter, do you love me? Pero basahin natin to. When they had finished eating, Jesus said to Simon, Peter, Simon, son of God, do you love? Yung sinabi ni Jesus Christ na, do you love me more than this? Agape, yung sinabi. As we know, agape, yung unconditional love. So sinasabi niya kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako unconditionally? Ang sagot ni Pedro, yes Lord. He said, you know that I love you. Pero ang sagot ni Pedro is phileo, brotherly love. Mahal kita, brotherly. Ang sinagot ni Jesus Christ, feed my lamb. The second time around, ganun ulit yung tinanong ni Jesus Christ. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me, agape, unconditionally? Mahal mo ba ako unconditionally? Ito yung hinihingi ng Panginoon, unconditional love, agape love. Pero, again, ito yung kaya, ito lang yung kaya ni Pedro. He answered, yes Lord, you know that I love you as a brother. Kumbaga friends lang. Jesus said, take care of my sheep. For the third time, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you phileo me? Do you love me as a brother? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you phileo me? Do you love me as a brother? Sumagot si Pedro, Lord, you know all things. You know that I love you as a brother. I phileo you. Jesus said, feed my sheep. Ito lang yung kaya ng Pedro. This very moment, brotherly love, phileo. Masakit ba isipin, binaba ni Jesus Christ from agape to phileo yung requirement niya just to accommodate Peter. In comparison sa agape, ang phileo ay maliit. Tama naman. Kung mayroong mga level yan, siyempre, agape talaga yung pinakamataas. Pero kung ito yung kaya ni Pedro, sabi ni Jesus Christ, okay niyan. Hindi magbabago yung tingin mo sa'yo. Feed my lamb, feed my sheep. Alagaan mo yung aking mga tupa. Kahit ito na yung kaya mo, ito pa rin yung faithfulness ko sa'yo. Okay. Naalala ko yung nakwento ni Kuya Eric last time, yung pastora na, yung asawa na kakwento kay Kuya Eric na parang araw-araw daw, busy yung asawa niya. Hindi nauubusan na ng oras. Pang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. May ginagawa para sa Panginoon. Kung baga nauubusan na ng oras. Ang laking burden nun, kapatid. Pero gusto ko i-compare yung Aletheia Bible Church. Alam niyo ba, yung prayer meeting ng Aletheia Bible Church nag-umpisa Wednesdays.
Every Wednesday, sa mga katatandaan. Every Wednesday, nandun yung prayer meeting. Hindi yan Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, a week. Wednesday lang, prayer meeting. Nagtuloy-tuloy yan, tapos nagkaroon ng kabataan, prayer meeting din. Pero, mahirap ang Wednesday para sa mga bata. Itinapat ng Biyernes. Kasi Biyernes, walang pasok kinabukasan. Nagtuloy-tuloy yan every Friday sa kabataan. Yun yung kaya ng kabataan. Siguro hindi kaya yung Wednesday kasi kinabukasan may pasok, which is Thursday. Nagkaroon ng pandemic, tumigil, nawala, ultimately nawala yung prayer meeting. Pero unti-unti, pamanggitan ng online ay balik, online sa Discord. Pero parang unti-unti naging mahirap umattend online. Ang ginawa namin, tinanggal namin. At sa katandaan naman, para may balik yung prayer meeting, ipinasok yung call to worship. Hindi yan binalik ng Wednesday, binalik ng Sunday para mas maging madali umattend yung mga walang trabaho ng Sunday. Nakita nyo, pinapadaling pilit. But wait, there's more. Hindi yan every Sunday, every other Sunday. Kumbaga, yung burden, let's say there's 4 Sundays a month, hinati 50% off para mas madali ang gabi. Mas madali ang gabi. Nag-umpisa ng every Wednesday, nawala, binalik, Sunday na rin, para wala tayong problema, wala nang talo-talo. Tapos hindi pa every Sunday, every other Sunday. Para maging madali pag-attend. Kasi quick win na yan, kapatid. Pero kung hindi natin naibibigay, sayang naman. Kung iisipin, parang tumatanda tayo ng paurong, nababawasan. But this is an action that must be taken for the burden to be light. At I'm sure, kung maging burden pa to, kahit mabawasan pa yung frequency, as long as makuha ng tao yung opportunity. Nakakalungkot, parang ganito yung estado. Binababa natin, parang hindi madali. There's nothing wrong, pero kung di ba mababa natin, pero hindi natin i-grab yung opportunity, yung mga madaling panalo natin bilang mga Kristyano, yung mga battles natin as Christian, na pilit na pinapadali ng simbahan, pilit pinapadali ng Panginoon, pero hindi pa rin natin nakukuha. Sayang naman. So isipin natin yan, huwag natin baliwalain mga kapatid. And from there, kung mahirap talaga, we will still find ways para mas maging madali, para hindi tayo ma-burden isa-isa. Ang mahalaga lang, take action. Kung meron kang pananampalataya, use it, work it out. This is a challenge na hindi mawawala sa atin. Kahit gano'n tayo matagal sa Christian life natin, isipin pa rin natin yung mga maliliit na bagay. Na siguro makalimutan. Sana hindi nyo makalimutan yung pinag-usapan natin. Pero patuloy natin isipin, ano yung mga madaling bagay na pwede natin ipanalo sa Christian bagay natin. At ipanalo natin yun para sa Panginoon. Wala tayo sa age ng persecution, hindi hinihingi ng Panginoon yung mga trabaho natin, hindi hinihingi ng Panginoon, ibenta mo yung mga sasakyan mo, ibenta yung bahay mo. Wala pa tayo sa ganong estado ng buhay natin. Hindi hinihingi ng Panginoon yung anak mo, unlike kay Abraham. Ang hinihingi ng Panginoon, eto, maliit na bagay. Kung ibibigay mo sa akin yan, I will bless you. I will use it for God's glory. And eventually, sa isang maliit na bagay na yun, uuspo yung mga greater things. Huwag natin aksayahin habang kaya natin gawin
gawin natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, may pinagpupulit sa pagpapasalamat sa kaputihan mo. Ikaw, Panginoon, may intindihin, maunawaan ng mga sitwasyon namin. Kaya sa aming mga maliliit na bagay, patuloy namin nadalangin na maluwalhati ka, maitaas ka. Sa mga maliliit naming efforts, gusto namin maibigay ito sa iyo. Huwag nawa na maagaw to ng kalaban. Dahil itong mga maliliit na bagay na to, may mga bagay na kaya namin gawin para sa iyo. Patuloy kaming umaasa na ikaw yung magpapalago sa mga mamunti naming efforts, sa mga mamunti naming pananampalataya, sa mga mamunti naming serbisyo, Panginoon. Kaya patuloy kaming umaasa na ikaw ang Diyos na tapat at totoo sa iyong mga salita. Na nauunawaan kami at mahal mo kami sa kabila ng mga bagay na ito. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Kaya patuloy ka maging tapat. Ipakita mo ang kabutihan mo sa bawat isa. Patuloy, para magkaroon kami palagi ng reason to do what is right. To do what is good. To glorify your name, God, continually. Nawa, makita mo tapat ang Liday Bible Church sa iyong kagustuhan. Makita mo ang bawat isa na patuloy na gumagawa para sa katotohanan. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa bawat isa. Ikaw ang patuloy ng mga laga, ng mga kalusugan namin. At patuloy mo kami bigyan ng opportunity kahit maliit, Panginoon, para gampanan ito, para maipanalo ang Christian battle namin para sa iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat, Kuya Ron, sa mga paalala